Commodore Toriela last week said na sa tingin nila act of treason yung tila pagdedepensa ng ilang mambabatas sa China regarding the territorial dispute, and one of them is Senator Marcoleta who said isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Pero although later he claimed that what he said was taken out of context. Does the palace have the same view as Commodore Toriela, and what is the government's stand on the Kalayaan Island Group? Alam naman po natin ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So wala naman po tayo sa ngayon na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una-una kung ano man po na pagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at meron po tayo sinasabi na freedom of expression. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Okay. Ma'am, on a different matter po, has the President spoken to Secretary Frasco and Secretary Herbosa? Because if we are going to base this on online noise, parang sila po yung dalawang miyembro ng Marcos Cabinet na malaki ang public dissatisfaction. Wala pong anumang pag-uusap patungkol po sa mga sinasabing mga dissatisfaction na binabanggit po sa social media, sa online, at yan lang man po ay puro espekulasyon. So ngayon po, ang dalawa pong kabinete, CABSEC, ay nag-i-enjoy pa rin po sila ng pagtitiwala ng Pangulo. Pero ma'am, may marching orders po ba ang Pangulo sa kanila regarding sa panunungkulan nila as Cabinet Secretary? Hindi lamang po sa kanila, sa lahat po ng kabinete. Pagbutihan ang trabaho, umiwas sa issue ng korupsyon, at pagandihin nila ang interes ng bawat Pilipino sa ating bansa. Salamat po.